mga taong patay. One day, Jesus told this story to some people who thought they were very good and looked down on everyone else. So, isang araw daw, ikwento ni Jesus sa mga tao ang isang story. Ito yung story na kinunta niya. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other one a tax collector. Again, sino nga yung dalawang lalaki na pumunta sa temple? The Pharisee and the tax collector. Tax collector were hated by many people. Si tax collector daw ay teacher ng mga tao sapagkat ang tax collector na pagkakaalam natin, isa siyang manghihingil na buwis, makasalanang tao, at higit sa lahat magdaraya. Gusto niyo bang gayahin si tax collector? Okay. So the Pharisee stood by himself and prayed this prayer. So pumunta si Pharisee sa temple para manalangin. Ito yung panalangin niya. I thank you, God, that I am not God like other people, cheaters and sinners. I'm certainly not like the tax collector. Ha ha ha. I fast twice a week and I give you 10 of everything I earn. So sabi ko kanina, pumunta si Pharisee sa temple para magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Nagpasalamat siya sapagkat wala daw siyang kasalanan, hindi daw siya tulad ni tax collector na makasalanan at mandaraya. So, nagmamataas siya sa kanyang sarili sapagkat wala siyang nagawang kasalanan. Dapat ba tayong magmataas sa ating sarili? Okay. But the tax collector stood at a distance, and he not even lifted his eyes to heaven. As he prayed, instead, he beat his chest because he was so sad, saying, God, have mercy on me, for I am a sinner. So, habang nanalangin daw si tax collector, hindi daw siya tumitingin sa heaven, which is nakayuko lamang siya, tapos binibit niya yung chest niya at sinabi niya na nagmamakaawa siya sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, Ama, kaawaan mo ako sapagkat ako ay makasalanan. So, di ba, makikita natin yung pagkakaiba ng panalangin ni Pharisee at tax collector, di ba? Si tax collector manalangin ay nagpapakumbaba siya sa kanyang mga kasalanan. Habang si Pharisee naman ay nagmamataas sa kanyang sarili sapagkat wala na siya nagawang kasalanan. Inubot niya na yung kasalanan ni tax collector sapagkat makasalanan niya daw si tax collector. Then Jesus said, I told you, when the tax collector went home, he was right with God. But the Pharisee was not right with God. Everyone who makes himself great will be made humble, but everyone who makes himself humble will be made great. So sabi ni Jesus, habang umuwi daw si tax collector ay habang umuwi daw si tax collector ay he was right with God daw, but si Pharisee ay hindi daw. Kaya ang pagmamataas sa sarili ay siyang ibinababa at sino mang yung mapagbumbaba sa sarili ay siyang itinataas. So dapat nating maintindihan na kung manalangin man tayo, maayos, okay lang naman na manalangin tayo para magpasalamat sa Ama, pero mali yung pagmamataas sa sarili, mali yung pangungot siya sa mga may kasalanang tao. Kaya dapat gayahin natin manalangin si tax collector na may pagkukumbaba sa sarili. Okay? Okay, naintindihan niyo ba ang aming sinagawang story?
Sino? Raise your hand. Sabi ni, ano pangalan mo, Leia? Jubilin. Sabi ni Jubilin, tax collector and Pharisee daw. Yung lalaki na pumunta sa temple para manalangin, tama ba siya? Okay, tama si Jubilin, my prize teacher sa kanya. Okay, now, dahil natapos na natin ang poem at storytelling, goodbye class!